Sobrang init ng panahon ngayon. Pero alam nyo ba na ang sabi ng Pag-asa, patikim pa lang daw yan. Dahil sa mga susunod na araw, posible raw umabot sa 40 degrees Celsius ang init factor. Kaya ang publiko, pinag-iingat sa posibilidad ng heat stroke. Nagbabalik live si Jasmine Gabriel. Jasmine. CJ, para sa mga kapuso natin na excited na sa panahon ng tag-init na ko, ihanan ninyo ang inyong mga summer outfit dahil ayon sa Pag-asa, sa mga susunod na araw asahan natin ang mas mainit na panahon. Pero kasabay ng pag-enjoy natin sa mainit na panahon ay ang paalala ng health authorities sa banta ng heat stroke. Higit sa 8 oras na nasa kalsada ang traffic enforcer na si Jovel Dondo. Dahil sa pagkababad sa init, sumasakit daw ang ulo ni Jovel minsan. Pero mas malakas daw ang tawag ng tungkulin na tiyakin ang kaayusan ng kalsada. Nauna na nagbabalang health authority sa posibleng pagtama ng heat stroke sa mga nagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw tulad ng mga traffic enforcer. Pinaghandaan na raw ito ni Jovel. Panay tubig. Panay tubig ang ginagawa. Hindi yung malamig, yung maligam-gam lang para... tapos pag hindi masyado matraffic, nagpupunta rin kami ng lilim. Ayon sa Pag-asa, patikim pa lang daw ang nararanasang init ng panahon ngayon. Posible pa raw na umabot sa 40 degrees Celsius ang init factor sa mga susunod na araw. Well, yun ang medyo napakadelikado lalo na doon ating mga kababayan kasi yung init, mas lalong asahan po natin na mas titindi pa yan. No? Nakukuha ang heat stroke sa sobrang init ng panahon. Nanghihina at nahihilo ang mga pasyente at sumasakit ang ulo. Kasi yung init factor kasi yung actual reading na temperature natin doon sa ating thermometer, kaya nadadagdagan yan ng 3 to 4 degrees. So possible na lumagpas tayo sa more than 40 na temperature sa init factor. Kung talagang hindi kailangan na kayo ay lalabas, no? Lalong mainit na yun. Huwag lalabas ng between na para sa akin pinakamainit kasi itong 10 to 2 10 o'clock ng umaga at saka 2 o'clock ng hapon. No? Para makaiwas sa heat stroke, mainam na magsuot ng preskong damit, sombrero o magdala ng payong. Uminom ng tubig hanggang 12 baso sa buong araw. CJ, ngayong buwan ng Marso ayon sa Pag-asa na experience natin yung pinakamainit na temperatura nung March 12 kung saan pumalo yan sa 35.12 degrees Celsius. Pero sa mga susunod na araw, mas i-expect natin ang mas mainit na panahon kung kaya't paghandaan na natin yan. Pinakamainam ayon sa health authorities na uminom ng tubig hanggang 12 baso. Mas mainam kung yung mas malamig para makapatid sa ating uhaw. Samantala sa datos naman ng Provincial Health Office, so far sa PPH ay wala silang nai-record na anumang insidente o kaso ng heat stroke dito nga sa Pangasinan. Pero patuloy pa rin ang paalala ng ating mga health authority na iwasang magbilad sa mainit na araw simula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon dahil usually diyan nagkakaroon ng pinakamainit na temperatura na nagkakos o nagtitrigger sa heat stroke. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel.